Alis na kayo at huwag na kayong babalik dito. Takot na utas ng manghuhula. Dahan-dahan itong tumatayo bago nagmamadaling pumasok sa isang pintuan. Isinara ang pinto at kinandado iyon. Nagkatinginan kami ni Sia na kapwa nagtataka sa ikinilos ng manghula. Paano tayo lalabas dito, Eric? Bulong ni Sia sa akin habang sumisiksik siya sa aking tagliran. Nakaharang ang pusa sa pintuan. Imbis na sagutin siya ay niligapot ko ang aking paningin. Humanap ako ng paraan, kasagutan kahit ano, para lamang matakasan ang kasalukuyan naming sitwasyon. Umangil ang pusa nang ibinutok rito ang isa sa mga figure na nahagip ko. Tinamaan kasi ito. Lalong tumilim ang mga tingin nito sa akin. Paunti-unting lumapot sa amin. Habang kami naman ay umaatras at pahiris na naglakad sa isang gilid. Ganun lamang ang matiga namin ginawa hanggang sa makaharap na kami ng pagkakataon na makatakbo pa palabas ng pintuan. Sakay na siya, bilis, sabi ko matapos kasi ang pagbuksan ng pinto ng kotse. Sumunod naman ito habang ako na may walang lingunang nagdire-diretso driver's side. Tumaing ang pusa sa biglang pagsalampak nito sa windshield ng kotse ko. Napasigaw si Sia. Habang ako naman ay pilit na pinapakalma ang aking sarili. Unti-unti ko nang pinaandar ang kotse. Tumalo ng pusa somewhere. Hindi ko na ilan kung saan. Ang mas mahalaga ay makalayo kami kagad sa lugar na iyon. Gusto ko na sanang dumiretso sa bahay. Pero nang maalala kung paano kami nasundan ng pusay, parang nagdadalawang isip na ako ngayon. Tinignan ko ang aking relo. 4:00 pa lamang pero para bang napakadilim na. Sinilip ko ang kalangitan mula sa una ng kotse at mukhang uulan pa yata. Eric, where are we going? Naiiyak na tanong ni Sia. Bahala na. Sagot ko habang sinisipat ang bawat anggulo ng kotse ko. I'm scared. I know. Hinawakan ko ang kanyang kamay. But don't be. I'm here, okay? Tumangutang lamang ito. Parang kilala ko na yung tinutukoy ng manghula. Sino? Yung dating nobya ni Daddy. Niya. Pero hindi ko alam namang kukulang pala siya. Paano mo siya nakilala? Tanong ko habang patuloy na nagpapalinga-liba habang nagmamaneho. Nakipagkaibigan siya sa amin ni Ate Zoe nung mga bata pa kami. Paglalahad niya. Ang sabi niya, bagong kapitbahay daw namin siya dun sa dati na aming tinitirahan. Parati na niya kaming pinupuntahan kapag wala si na Daddy at Mami sa bahay. Ang kaso ng maglaon, natakot na kami sa kanya simula nang sinaktan niya yung isa sa mga yaya namin nang hindi siya nito pinayagan na makapasok sa bahay. Paano mo naman nalaman na dati siyang nobya ni Tito Bench? Mahabang istorya, pero paiikliin ko na lang. Nung sinakyatan niya kasi ang isa sa mga yaya namin ni Ate Zoe, na ospital yung yaya namin, pinukbo kasi nung babaeng yun ng tubo yung yaya namin. Mabuti nilang talaga at nakita silang iba pang mga katulong, kaya naman naisugo din siya kagad sa ospital. Naroon ako nang mangyari yun, kaya kitang-kita ko kung sino ang may kagagawa nun. Sino? Tanong ko habang lumilip ko sa isa sa mga intersection. Sa opposite na daan papunta sa bahay namin. Nagpakilala siya sa amin bilang Teresa. Pero nung minsang nagbuklat kami ni Ate Zoe ng mga lumang litrato ni Daddy, nung kabataan niya, nakita namin ang picture niya doon with Dad, Tito Tristan and Tito Luke. Out of curiosity, tinanong namin ito sa kanya. Ang sabi niya yun daw si Pamela, nakapatid ng dati niyang girlfriend na si Carmela. O akala ko ba siyang dating nobya? Nalilitong tanong ko habang naghahanap ng pwede naming matambayan without the creepy cat following us. Napabuntong hininga si Sia. Natahimik siya sandali na parang nag-aalin lang siyang magkwento. Ano kasi aniya na medyo nanginginig. Sa atin lang ito ha. Sure, sumulyap ako sandali sa kanya. Mamumuling tumingin sa unahan ng sasakyan. Babaero kasi si Daddy dati. As in sobrang babaero. Sabi nga ni Ate Zoe, marami raw siyang nadidinig na paunti-unting impormasyon tungkol sa nakaraan ni Daddy at Mami na ikinuwento na rin naman niya nang maglaon sa akin. Don't worry siya. Natatawang reaksyon ko. I kind of know that part. Which part? Sa sobrang babaero ng Daddy mo, yun nga raw ang dahilan kung bakit nagkahiwalay sila ng Mami mo for several years before they came back together to finally get married. Oh, parang napapahiyang sagot niya. Napayo ko. Hey, hinawakan ko ang kamay niya. It's not your fault. So anong sumunod na nangyari? Sino si Pamela sa buhay ng Daddy mo? Inumpisa na niya ang halin-hinang pisilin ng magkabila niyang kamay. Apparently, pagtutuloy niya. Sekretong girlfriend din ni Daddy si Pamela habang sila pa ni Carmela. They were like, sleeping together? Pagsingit ko. Napasulyap si akin bago bulimlim ko. Yes, and then dumating na yung point na nakipaghiwalay na si Daddy kay Carmela para makipagbalikan kay Mami. Na noong mga panahon na yun naman ay nasa ibang bansa with Ate Zoe, who was only 3 that time. Mami was pregnant na kasi when they split up years before that. So anong nangyari? Nang nakipaghiwalay na si Daddy kay Carmela,
Hindi lang nakipagkita si Daddy kay Pamela. Nagalit ito. Galit na lalong tumindi nang hindi na talaga siya kinakausap ni Daddy. Dumaan ng ilang taon, ipinanganak ako at habang lumalaki ako, naaalala ko na parating balisa noon sina Mami at Daddy. Hindi ko pa masyadong naiintindihan ang nangyayari noon. Basta ang alam ko, parati kami nagpapalipat-lipat ng bahay. Tapos may mga pagkakataon nagkakasakit si Daddy na hindi naman maipaliwanag ng mga doktor kung ano yung eksaktong sakit niya. Like what? Naalala ko nagkaroon siya noon ng maraming bukol sa katawan. Tapos dun sa mga bukol na yun, tingnan niya ako ng makahuluan. Huwag na lang baka hindi ka maniwala. Siya please. Matagal siyang natahimik bago niya itinuloy ang kanyang kwento. May lumalabas ng mga insekto dun sa mga bukol. Ayon kay Tito Luke na barang daw si Daddy. Wala naman siyang nabanggit kung sino ang bumarang sa kanya. Basta't ang natatandaan ko nun, magkakasamang kinuha niya Tito Luke at Tito Tristan si Daddy. Pupunta raw sila kay Tito Jason para maipagamot ito. Pero ang ipinagtataka ko naman, paano magagamot ni Tito Jason si Daddy kung hindi rin naman ito magamot ng iba pang doktor na tulad niya? It took several days bago nakabalik si Daddy sa bahay. Magaling na siya na parang walang nangyari. Akala ko si Tito Jason talaga ang nagpapagaling sa kanya. Pero nung minsang nag-uusap sila man ni Mami, nalaman ko rin eventually na si Kuya Jasper. Daw pala ang pinuntahan nila. Si Kuya Jasper, civil engineer yun, diba? Oo nga. Paano nagamot ni Kuya Jasper ang daddy mo? Hindi ko rin alam. Napaisip ako sandali. Ano kaya kung sino ang puntahan natin ngayon? Wala sa sariling nasambit ko. Pwede siguro kung nasa bahay siya. Napaisip ako. Bahala na. Basta iniliko ko na lamang ang sasakyan ko papunta sa direksyon ng bahay ni na Kuya Jasper. Bahala na kung naroon siya o wala. Basta't ang mahalaga, mahahanap kami ng paraan para mailigaw namin yung pusa. Si Kuya Jasper ay ang panganay na anak ni Tito Jason na best friend at isa pa nitong sa 7 kabarkada naman ni Daddy. Hindi ko ito masyadong kaklose dahil sa layo ng agwat ng aming edad. He is already 32, bali is 13 years older than me. Pero sa kabila noon kilala naman niya ako at kilala ko rin siya. Alam niya na mag-best friend ang mga tatay namin. I'm sure i-entertain naman niya ako kahit hindi kami madalas na nakikita. O Eric, napadala ka. That was Ate Jordana, Kuya Jasper's wife, na anak din ng isa sa mga kabarkada ni Daddy na si Tito John. Siya ang nagbukas ng gate matapos kong mag-doorbell ng 3 beses. Isa sila ni Kuya Jasper doon sa mga nabanggit kong 3 pares na tila walang sense of adventure, in my former opinion, na maghanap ng kapares sa ibang bakul. Aba, siya pa rin. Natirito ka pa rin pala siya. Nakatingin na siya ngayon kay siya na nakabuntot naman sa bandang likuran ko. Ate, nandyan po ba si Kuya Jasper? Tanong ko. Oo, nandun siya sa loob. Lumapit sa amin at saka bumulong. Nagpapakain ng mga bata. Magigikik ito. Muli siyang umatas at mas ibinukas ang gate. Hali kayo, pasok kayo. Mas malakas na ulit ang kanyang boses. Pagpasensya niyo na nga lang ang mga kalat ha. Aniya habang isinasarangit sa aming likuran. At ingat kayo sa paglalakad. Baka makatungtong kayo ng laruan ng mga bata. Madulas pa kayo. Boy, their living room is a zoo. Bumungad sa amin ang sangkatutak ng mga laruang nagkalat. 2 mga batang lalaki ang naghahagan. Hey, Zach Wesley! Pagtawag ni Ate Jordana sa 2 batang lalaking naghahabulan. Ang isa ay mukhang mas matanda sa isa. Stop running, baka madapa na naman kayo. Naku, ang lilikot nyo talaga, oo. Malapit nang dumating ang mami at daddy ninyo. Basa na naman kayo ng pangis. Baka sabihin ni Ate Helena na hindi ko kayo inaalagaan. Bukod sa mga batang yun ay may 4 na 1 taong gulang na pawang mga lalaki rin ang nakaupo sa kanilang high chair. Nagsisiiyakan ito ng sabay-sabay habang isa-isa naman silang sinusubuan ng natatarantang si Kuya Jasper. Daniel, malambing na panunuyo ni Kuya Jasper sa sa mga quadruplets. Kain na anak, masarap to. Yum yum. Kunwari tinikman niya ang baby food sa kutsara bago itinapat itong muli sa bibig ng batang tinawag niya sa pangalang Daniel. Pero imbes na isuboy ng bata ay nasagi nito ang kutsara. Dahil doon ay tumalsik sa mukha ni Kuya Jasper ang tila cereal na sinubukan niyang isubo sa kanyang anak. Nadinig kong humagikik si Ate Jordana habang kumukuha ng wet wipes. Ipinampunas naman ito kagad ang ngayon sa mukha ng kanyang asawa. Thanks for trying, honey. Malambing na sabi ni Ate Jordana. Mukhang nalugi naman ang mukha ni Kuya Jasper. Ako na lang ang magtutuloy, may mga bisita ka. Nagkatinginan kami ni Sia. Medyo napapataw sa aming nakikita. Hindi kasi namin inaasahan na ang isang napakatangkad at bruskong lalaking katulad ni Kuya Jasper na nakilala naman namin astiging habang kami lumalaki ay matataranta lamang pala sa sabay-sabay na pag-iyak ng mga batang nangangawa sa paligid niya. Si Meredith, sagot ni Kuya Jasper matapos namin ikwento sa kanya ang partikular na sadya namin sa kanya.
Meredith, tanong ko, sino po si Meredith? Si Meredith ay isang demonyo mula sa hukbo ng demonyong si Lilith. Pero ano po ang koneksyon ng demonyong to sa akin? Hindi pa ba naikwento ng Tito Tristan sa'yo? Ang alin po? Yung demonyong nakatira sa ancestral home ng lolo mo? Hindi po. Napakamot ako. Ano po ba ang tungkol dun? Yun yung demonyo na nakatira dun sa bahay ng mga lolo mo na humaling sa lolo mo, sa daddy mo at ngayon naman ay sa'yo. Kinilabutan ako at napatingin kay Sia na hinawakan naman ng aking kamay. Nahuli ko na ang demonyong yun. Maraming taon nang nakalilipas. Isinilid ko sa bote at saka ipinatapon kay Lola Marieta sa pititan ng mga espiritu. Kung ganun po paano, mahabang kwento, Anya. At baka hindi mo rin ako maintindihan kung ikukwento ko sa iyo ang buong detalye. Pero paiiklingin ko na lamang para mas maunawaan mo. Pinakawalan siya ng aking kagalit na si Lucius 10 ng iba pang mga demonyo. Dahil doon lahat ng mga demonyong naipatapon ko sa balon, ay inisa-isa ko na namang hulihin ngayon. Hindi naman kasi sila mga tulad ng mga taong kriminal na pwede mo na lamang basta-basta bitbitin at ikulong. Sila ay mga makakapangyarihang nilalang na pasusukahin muna ako ng dugo bago ako mahuli. Well, unless mautakan ko sila o mahuli sa isang sitwasyon o lokasyon na wala silang kawala. Nanghuli po kayo ng demonyo? Kulot na ang tanong ko. Napasulyap siyang muli kay Ate Jordana na nagkibit balikat lamang sa kanya. Oo. Wow, natatawang sambit ko. Parang exorcist po pala kayo. Napabuntong hininga ito at muling sumulyap sa kanyang asawa bago niya sinabing, parang gano'n na nga. So matutulungan niyo po ba ako? Marami-rami na rin po kasi ang napapahamak sa aming eskolahan dahil yan sa demonyo o babae sa junction na yan. Babae sa ano? Kulot na ang tanong ni Kuya Jasper. Yung babae nagpapakita raw dun sa junction na nambibiktima noon kay Daddy. Hindi po ba siya rin si Meredith, yung demonyong nahuli niyo? Kilala ko si Meredith at siya nga ang demonyong may gusto sa lolo at daddy mo na nahuli ko noon. Pero anong tungkol dito sa babae kamo sa junction? Opo, sagot ko. Ganito po yun. Nangaakit daw po ito ng mga lalaki sa university namin every 7 years. Matapos niyang akitin ng mga lalaki, ay bigla na lamang silang nawawala. Yung iba'y nakikitang patay na, pero may ibang nagbabalik, pero nagpapakamatay rin. Hindi po ba yun din ang babae na nakainkwentro ni daddy? Natahimik sandali si Kuya Jasper na parang may malalim na iniisip. Mas madali at simple sanang sabihin na yun din. Seryosong sagot niya matapos ang ilang minuto. Pero malakas ang kutob ko na hindi si Meredith ang tinutukoy mong nambibiktima sa tinutukoy mong junction. Si Meredith ay isang demonyo na nakatutok lamang sa mga lalaki sa pamilya ninyo dahil sa tindi ng pagkahumaling niya sa inyo. Kung ganun po'y sino at ano yung nasa, malamang na isang demonyo rin, pero ibang demonyo, hindi si Meredith. Kung hindi po si Meredith, sino po? Malamang ay isa rin sa mga alipores ni Lilith. May kinalaman po ba siya sa pusang itim na sumusunod sa akin? Pusa ba kamo? Opo, it must be a familiar. Muli siyang nag-isip. Familiar? Oo, familiar. Yun ang tawag sa mga demonyong nagsasaan yung hayop na nagsisilbing utusan ng mga mangkukulam. May connection po ba ito kay Pamela? Pagsingit ni Sia. Malakas ang kutob ko na oo, sagot ni Kuya Jasper. Kung ganun po ay bakit si Eric ang sinusundan niya? Tanong ulit ni Sia. Kung sa Pamela nga nagpadala sa kanya, hindi po ba dapat ako ang sinusundan niya dahil may kinikimkim siyang galit sa daddy ko? Nangyari na ito noon, sagot ni Kuya Jasper. Kaya't mas malakas ang kutob ko na kay Pamela nga ang pusang iyon. Anong ibig niyo pong sabihin? Nangyari ito kay Zoe, nakatingin ito kay Sia at kay Patrick. Nangyari na po ang alin si Sia. May sumusunod ding pusa noon kay Patrick, itim din, paglalahad niya. Kaya ngayon mas nagiging malinaw na sa akin kung ano ang talaga ang pakay ni Pamela. Pakay? Ano po kayang pakay niya? Tanong ko. Pakay niyang gantihan si Zoe o si Sia para maiparamdam niya sa mga ito ang pait ng kanyang pinagdadaanan dahil sa pang-iiwan sa kanya ni Tito Benz. Sa paanong paraan? Tanong ni Sia. Sa pamamagitan ng paninukso sa mga lalaking ano po? Si Sia ulit. Nagkakagusto sa inyo ng ate mo na gusto niyo rin. Wait, sandali nga. Kayo na ba? Napakamot ako habang si Sia naman ay napayuko. Namumula ang muka. Naliligaw pa lamang po ako, kuya. Napabungisnes ito. Ganun ba? Sumulyab ito kay Ate Jordana. Welcome to the club din. Tumawa ito. Napatawa na rin ako. So ang sinasabi niyo po ba sa amin ngayon ay magkaiba po yung demonyong nahuli niyo noon sa demonyong nambibiktima sa junction at sa demonyong pusang sumusunod-sunod sa akin? Oo, ganun na nga ang ibig kong sabihin. So ano po bang may papayo niyo sa amin? Tanong ko, ano po bang dapat namin gawin? Sandali, sagot ni Kuya Jasper habang tumatayo na sa pagkakaupo niya. Naroon kasi kaming lahat na nakaupo lamang sa kanilang sopa. May kukunin lamang ako. Hintayin niyo ako.
Tumango kami ni Sia. Pinagmasdan siyang lumapit kay Ate Jordan na may ibinulong dito bago umalis patungo sa kaloob-looban ng kanilang bahay. Huwag kayong bibitaw sa isa't isa. Nakangiting sambit ni Ate Jordan. Habang abala rin siya pagpakain sa apat na bata ngayon naman ay hindi na umiiyak. Nangyari na sa amin yan dati. Mangkukulam din. Ang advice ko lang sa iyo, Eric, huwag kang basta-basta kakain o iinom o mag-uuwi ng kahit anong bagay na ibinigay sa iyo ng isang estranghero. Opo, sagot ko. Pero ano po bang nangyari sa inyo? May isang babaeng nagpainom ng gayuma nun sa Kuya Jasper niyo. Ang babaeng ito ay isa palang mangkukulam na padala ng kanyang kagalit. Simula noon halos kontrolya nito ang pagkatao ng kuya niyo. Yung sa kaso ko naman, nagtiwala ako sa isang estranghero, pagtitiwalang naulwi sa pagkakapahama ko at ng 3 batang una kong ipinagbuntis. Grabe naman po palang nangyari sa inyo. Oo, sagot niya. Pero maiiwasan niyo yun kung magiging mas maingat kayo at alerto. Maraming masasamang tao at elemento sa ilalim, ibabaw at himpapawid ng mundo na handang mambiktima sa mga taong walang muwang. Huwag kayong mag-alala. Kung natulungan